Manila's press officer, Yusek Claire Castro, held a media briefing this morning. So yun na nga Mase, nandun ka kanina. Ano ba yung mga tinalakay ni Yusek Claire Castro? Marami. Actually, ang isa sa mga concern talaga natin during the press briefing earlier was about the budget for 2026. Kasi alam natin, naglabas ng announcement ang BICAM saying na mukhang ang ratification mangyayari on December 29. So bakit ba ganun katagal? Hindi natin maintindihan. Gaano ba kadami yung pages na ipiprint ninyo para dito sa budget na to? So kung December 29 siya i-ratify, enroll sa Malacanang, it means 2 days na lang yung matitira for the President to study and to sign the budget for 2026. Otherwise, mauuwi tayo sa reenacted. Diba? So, ang tanong dyan, what will happen? So, ang sabi ni Yusek Claire Castro kanina, wala ng Christmas break for the President. Wala na daw holiday muna. Kasama daw ni PBBM na magre-review dyan sa budget na yan ay ang DBM at saka if there are other cabinet secretaries na kailangan para himayin, suriin itong mga budget na to, wala na rin holiday yung mga yan, no? Kung kailangan daw na walang tulugan para ma-veto yung mga kailangang i-veto at mapirmahan pa rin. Kasi ang tanong dyan, how confident are you that the President can sign the budget on or before December 31? Diba? Ayaw nilang sabihin na ang Plan B nila ay reenacted pa rin. Tinatanggi talaga nila yung Plan B. Parang for now, hindi siya kasama sa option. So parang hoping sila na sige, by December 31, sana mapirmahan pa rin siya. So mukhang, naku, pati pala tayo papasok on December 31 para mapirmahan yan, di ba? So isa yan doon sa mga binabantayan. Of course, marami kasing mga controversial issues dyan sa budget, sa BICAM. Nandyan yung budget ng DPWH. Of course, nandyan yung MAIFIP, yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Na sinasabi kasi ng Malacanang, hindi naman to pamumulitika, hindi tatanaw ng utang na loob sa mga politicians etong mga tao na magiging beneficiaries ng MAIFIP because in the first place, ididiretso daw sa LGU hospitals etong mga pondo na to. So Department of Health pa rin yung magmamanage ng funds. Pero talaga ba? Diba? Pero So, ang kasama MAIFIP yan. sa NEP, sa NEP, di ba nasa 20-something billion lang siya eh. Tapos pagdating sa BICAM, dumoble pa. Yes, na ang dinidefend ni na Senator Loren Legarda, baka kasi kailangan pa ng mga local government. Di ba? Kasi ang target daw nila zero balance billing. Pati doon sa mga LGU hospitals. Pero kasi andun pa rin yung question na, di ba siya pwedeng idiretso sa PhilHealth? Bakit ba kasi siya kailangan pang idaan doon? Diba? So, nandyan yan. Di natin alam if they have enough time, ha? Kasi pag nakita mo talaga yung mga sa National Expenditure Program pa lang, libro-libro na yan, diba? Pagka pinapasa mo Kahit talaga. yung summary pa lang makapal na eh. Napakakapal na. Kaya yung mga budget? Congress reporters, kapag ka talaga nag-aaral yan, pati sila nagtutulungan, hinahati-hati talaga to study. Ang hirap kayang gumawa ng report dyan. Ma-share ko lang. No? So talagang pag hahati-hatian mo na, ikaw muna in charge dyan sa DOH, ako bahala dito sa DepEd. Otherwise, hindi kayo matatapos, hindi kayo aabot sa deadline for the newscast. That's how you do it di ba? So ang hirap, kaya iniisip ko, paano gagawin yan in 2 days? Kung talagang target mapirmahan. Or isa na ba sa option, yung sige i-reenact na natin for a month. Kaya lang kasi kahapon, kausap din natin si Yusek Castro, sabi niya hindi sila mamimili sa lesser evil. Ang pipiliin nila ay ang good option which is to study the budget and sign it. Okay. So tignan natin, di ba? Baka naman kaya. Let's see. Although last year, if I'm not mistaken, di ba, kailan ba pinirmahan ni Presidente? Parang 30, di ba? A day? Yeah, parang hindi a siya, day before the end of the year. Hindi siya na-reenact. Pero alam natin na yung 2025 yung one of the most corrupt budgets. Diba, in the history. So, ayaw nating ulitin yon. And pagka nagkaroon tayo ng reenacted budget, ang dami ding mga projects na pwedeng ma-delay kasi hindi na siya akma doon sa target natin for this year. So, kasama yun doon sa mga kailangan nating i-consider. Hindi ba? And of course, kanina, doon din sa briefing ni Yusek Castro, na-discuss niya rin yung tungkol doon sa
unexpected, of course, na death ni Yusek Cabral. Although sa puntong to, pinarating lang nila yung kanilang sympathy, yung pakikiramay sa family ni Yusek Cabral, pero there's no directive coming from the President when it comes to the investigation of the Undersecretary. Kasi malinaw naman daw sa Philippine National Police at sa SOCO kung ano yung mandato nila and part na ng mandate nila na investigahin and alamin kung ano talaga yung nangyari dito. Marami kasing nagulat talaga sa balitang yan. This happened last night. Midnight, almost Pumutok midnight, yan, di ba? midnight na eh. So, Oo. at first, yung reports was that she was found unconscious, unresponsive, tapos kinonfirm na nga yung kanyang death eventually. Yes. At yan na nga, ikinagulat ng marami. And so, it calls for deeper investigation. Pero ano rin sinabi ni Yusek Claire, doon naman kay Sara Diskaya, it was no less than President Bongbong Marcos na nag-report mismo sa taong bayan na may arrest warrant na si Sara Diskaya. Wala siyang bagong statement about Sara Diskaya. But as we all know, naglabas ng video message si PBBM saying na may arrest warrant na nga kay Sara Diskaya. Pero kahapon, may pagka-sarcastic si Sara Diskaya din sa mga videos niya. Nung sinuserve sa kanya yung warrant, tapos nakatutok yung mga reporters ng NBI sa kanya, parang sabi niya, ko yan. something like, very happy. Sabi niya, happy, Oo, happy. Ganyan. So parang, di happy. Akala ko mag-finger heart na naman siya dyan sa kanyang mugshot. Pero ewan ko kung ano, kasi di ba ang kiniklaim nila, showing sincerity, kaya siya kusang sumuko dyan. But I do not know if she will be recognized as a state witness. But they are Wala pa also tayo. asking na maging part siya ng witness protection program. But let's see. Kasi sabi ni na Tito Sen, hindi naman kailangan na ikaw yung least guilty kung gusto mong maging state witness. Pero tingnan natin kung gaano kalaki yung contribution niya dun sa investigation at kung mako-consider siya. Pero then again, ang sinabi ni then Justice Secretary Boyeng Remulla, di ba, kasama dyan ang restitution. So, tingnan natin kung magko-comply ba ang Diskaya couple. Si Curly nasa Senado pa rin. Yes, nasa Senado pa rin. Naka-detain pa rin siya doon. At wala pa ba yung arrest warrant niya? So, para kay Sara lang. Para kay Sara pa lang so far yung lumalabas na arrest warrant. And tingnan natin, parang dumadalas kasi yung paglalabas ng video message ni PBBM. Oo Parang nga siya na yung nagiging spokesperson Nagiging ng reporter Malacanang. na daw. Diba? Pero kasi parang tingin ko kasi dito, gusto nilang Manggaling sa ipakita na very hands-on siya dun sa issue. Because as we all know, galit yung mga tao. So you also have to pacify the emotions of the people. Yes. And probably what they're thinking, I'm just assuming, na one way na nakikita nila is to make the president visible when it comes dito sa usaping ito. Para nga naman, To may hear it ginagawa straight ako. from the president's mouth, 'di ba? Kasi meron din yung survey ng WR numero kung saan nag-drop yung numbers, yung trust and approval ratings, performance ratings ni President Marcos. And interestingly, yung public actually sa kanya yung hinihinging accountability. So dito sa buong flood control scandal, bumabalik sa command responsibility as the president of the country. So, sabi mo nga, Marcelo, this could be a way to pacify and to assuage the fears of the public. Kaya nakikita natin to si President Bongbong Marcos na siya mismo humaharap at nagre-report sa mga Pilipino kung ano na bang ginagawa ng kanyang administrasyon. Pero kung gusto talaga nila na ma-improve, mas maganda i-improve din natin yung pagsagot sa tanong. Ayun. Huwag na nating ilimit. Di ba? Kasi pagka nililimit mo yung questions tapos no follow-up. Nilimit pa kayo kanina? Hindi, ibang usapan nyo kay Jose Castro. Referring to President Bongbong Marcos na every time na may press briefing, mas maigi, wag na nating ilimit yung questions. Kasi if it's the President who handles the press briefing, laging limit the question to 3. Mga ganyan. No follow-up, mga ganyan. So, syempre, if we really want to have transparency, if we really want to hear the thoughts, the opinion of the President, it will be better if let him speak. Anyway, he's a smart guy. Yes. He can handle questions from the media. Di ba? Mas maganda yon. Correct. Although na-appreciate natin yung paglabas ng mga video message, ng mga updates. Yan. Kahit na marami yung mga criticisms, ganyan talaga, part yan ng politics. Kaya nga, kanina
kanina, yung Christmas wish ni Yusek Claire Castro, sana mawala na daw yung mga obstructionists at Ay. mga destabilizers. Ay. O, pero ang nire-refer niya kasi sa obstructionists and destabilizers, yung mga satsat lang ng satsat na Okay. basta makasira lang dun sa mga ginagawa ng administration. So, yun talaga yung Christmas wish niya, no? Oo, yun talagang Christmas wish niya. Tapos sabi niya, sana maging maayos na raw ang Pilipinas. Naku, wish yata natin lahat yan. Yung maayos na Pilipinas, masayang Noche Buena na hindi natin pipilitin pagkasyahin sa 500 pesos lang. Yun lang. Yung Noche Buena natin, di ba? I mean, there's nothing wrong. If ang Noche Buena ay 500 pesos worth lang, walang masama dyan. Ang nakakasama ng loob, yung wala tayong choice na pagkakasyahin natin sa 500 pesos lang yung Noche Buena natin dahil marami sa atin walang choice. Yun yung masakit. Pinipilit kasi na i-substitute na lang yung mga nakasanayan natin sa Noche Buena, di ba? Na imbis na ham, mag-corned beef na lang. Eh, parang kawawa naman mga Pilipino, lagi na lang nag-a-adjust, di ba? Hindi natin talaga ma-enjoy. Ngayon na nga lang tayo nag-celebrate, Noche Buena, once a year lang po yan. Ako, kailangan pa rin mag-adjust. But of course, we wish everyone a Merry Christmas, ano? And alalahanin na lang natin yung essence ng Pasko, and that is to be with our loved ones and to be happy. Kung kaya pa natin maging happy. Pero parang sa akin, para maging happy tayo, kailangan din natin ng transparency, Yeah. accountability, justice. Journalist ka talaga. Diba? Kasi pag wala yan, ewan ko. Ayan, huwag niyo po Mag-Noche kalimutan yan. Buena lang tayo after nun, iinit na Oh, naman correct. yung ulo natin, mga kapatid.